Quick update tayo sa BTC. Tagal natin hindi nakapag-update, no? Dami ko kasing trabaho, nagkaroon pa ako ng sakit. Parang COVID pa ata tong sakit ko. Kung COVID man to, first time ako magkakaroon ng COVID. Pero nakalipas na kasi yung ubot sipon ko. Pero meron pa rin ng ubo. So medyo yung yung update natin napakabagal kasi yun nga, no, dami kong trabaho at mukhang ng COVID pa ata. Meron din akong parang tension headache, kumbaga. Para akong may suot na napakahigpit na, hindi naman napakahigpit, parang medyo mahigpit na sombrero, kaya yung sweatbands sa ulo, sa paligid ng ulo, parang may nakasuot akong ganun. So meron pa rin ako ubo. Pero wala na ako sipon. Meron pa naman ako panlasa at pangamoy, no? So hindi ko alam kung anong pakiramdam mo ng may COVID, no? Hindi ako nagkaroon ng parang lalagnatan na ako na parang hindi. Na hindi ko maintindihan. Vaccinated naman, so hindi ko sure kung ano ba. First time kung COVID man to, no? So baka magpa-check up ako just in case, hindi ko alam. Pero mas magaan na yung pakiramdam ko. Sa trabaho naman, marami akong gagawin. Baka di pa rin tayo makapag-update ng maayos. Anyway, kaya nag-update tayo kasi medyo importante itong ginagawa ni BTC. May mga napapansin din akong galawan ni BTC at ng mga ibang kailangan nating i-check na medyo importante. So, sa galaw ni BTC, no, meron tayong basa na mukhang hindi ito yung move to the downside, no? At ang ginawa parang gumagawa na tayo ng triangle wave or rising wedge of some sort. Possible na baka hindi sa wick, baka ganyan, no? Sa candle closes pa. Napag-usapan ba natin to? Nakalimutan ko, no? Pero ito yung inaabangan ko. Teka lang, ha? Ito yung inaabangan ko nung medyo pasilip-silip lang ako sa BTC kasi di rin ako makapag-trade, di rin ako makapag-update kasi may ang dami trabaho, may sakit pa, bad trip, no? Pero anyway, inaabangan ko pa rin yung 69k area, pero baka baka magkaroon na to ng push to the downside just in case lang. Tingnan natin ang RSI natin. RSI medyo nasa overbought territory, malapit na sa 70 RSI. Madalas sa atin sa 70 RSI nagre-reject kung hindi man siya mag-breakout. So ito, no, itong area to, itong area to, at potentially baka dito na naman, no. So dito hindi pa siya sakto pala dito, no, nag-higher high pa siya na onte, bearish divergence, then bagsak. Meron tayo dito bearish divergence pa, nag-higher high pa na onte, bearish divergence, bagsak. So pwede ko ma-expect dito, kaya medyo inaabang ko pa yung 69k, baka mag-higher high pa na onte dito, magkaroon tayo ng lower high at bumagsak si RSI. Ay isa sa mga senaryo, no, kailangan, kung gusto natin maging bullish, kailangan mag-breakout nito, parang dito, no, kailangan mag-breakout, yan, breakout sa ito, no, 70 RSI breakout. Yan, 70 RSI breakout, then continue to the upside, no? So ayun yung inaabang ko, dalawa, no? Ganun lang naman, no? Kapag nag-reject dito, baka magabang na tayo ng bearish divergence na potential higher high pa dito, then babagsak. Possible din na baka kunin niya rin yung liquidity nito. Ito, possible din, pero parang sa tingin ko baka hindi na 70k, hindi ko sure. Hindi natin masasabi, pero pwede tayo maka-expect pa ng isa pang higher high dito siguro after magpahinga na onti ito, mag-sideways ng onte, tapos higher high, possible. Makikita natin sa potential ABC correction na to, or baka lang, hindi ko sure kung ABC correction or kung impulse to the downside. Mas bias ko, at dapat ang mas bias natin dito yung ABC correction muna, kasi nasa bullish market territory tayo, no? Or bullish market structure, no, na nasa itaas tayo nito. So expect natin ganito lang dapat ang gagawin bago mag-push up, no. Ano pa ba? So tignan natin kung tama itong ABC correction.
meron tayong some sort of, ito yung problema, no? May leading diagonal tayo dito. Leading diagonal na A wave, sabihin natin. Tapos meron tayong some sort of ABCDE triangle wave naman. Ito. 1, 2, 3, 4, 5 potential. So, delikado na to si BTC. Or, ayun nga, no? Makikita natin dito sa RSI kung gagawin man niya tong dalawang to. Ito, mga bearish divergence. Yan. Kung gagawin niya man niya yan, papasok tong ABCDE na corrective move. Okay? So, ibig sabihin meron tayong potential na zigzag correction na A wave, B wave, C wave na ganyan. Hindi ko sure, pero ay nang nakikita kong likely na mangyayari kung kung gre-reject siya dito sa mga area na to. Okay? Meron siya konting rejection, no? Konting rejection. Uusog pa natin dito. Makikita natin kung saan tayo exactly nagre-reject dun sa mga daily levels natin, no? Daily level. Okay? Ano pa ba? Ay lang siguro, no? Yung importante natin kailangan tignan dito sa BTC. Tignan natin si Gaussian channel sa weekly. So medyo okay pa naman to sa weekly, no? Ang inaabangan ng mga tao dito yung sa ano ba tawag dito? Sa 2 weeks, kaso wala ata tayong 2 weeks. Wow, 2 weeks pa, 5 days pala, sorry, 5 days. So sa daily, wala, hindi natin masasabi kung medyo medyo balimbing to, no? Up down lang to. So si weekly okay pa naman. Tingnan natin ang weekly ulit, saglit. Nasaan si RSI natin? Babounce. Mukhang may breakout naman, no? So meron tayong pag-asa, no? Meron tayong some sort of pag-asa na nakapag-breakout tayo. So dito siya nag-breakout, no? Ng potential reversal, or sabihin natin kung correction lang to, ang part na to. Ito correction. Yung sinasabi natin no? Yung parang 1 2 3 4 5 na 1 2 3 4 5 dapat bali pala to, no? 1 2 3 4 5 dapat nagpa-pump na to. Pero medyo mabagal yung pump nito, no? Kung impulse to na mag-ATH pa, no? So medyo di natin sure. Ano pa ba? Ilang siguro kailangan nating tandaan dito sa galaw ni BTC na key level na tong itong area na to. Ito key level na to, no? So control Z ko lang saglit. Ito key level na tong 68,500 hanggang 69k ata. Possibly ba hanggang 70k, no? Kasi may liquidity grab pa dito pwedeng gawin. Okay, pag nag-break to, break close above, medyo mas maganda yung sign na possible na may impulsive move to the upside tayo. Okay? Pero pag hindi, yun nga, no? Baka maka-expect tayo ng push to the downside. Medyo mas bias ko ngayon ang push to the downside kasi ito yung last time ko pang target to, yung bandang 69k, no, na ina-expect ko. So, meron tayo ditong basa na okay, nagkamali ako dito. O saan ba yun? Nakalimutan ko na pero parang dito, ay ito pala. Ito, no, na ina-expect ko magdadump na to si BTC dito kasi potential baka may ABC na dito, ABC, tapos meron tayong impulse 1, impulse 2, tapos impulse 3 na ganyan, kumbaga. Pero nagkaroon tayo ng overlaps. So ito, no, overlaps na ganyan at dumiretso siya pataas. Okay, medyo in-expect ko na nung nag-breakout na, okay, matagal tayong makakapag short ulit. At most likely, dapat longs na ang gagawin dito. So, ay nga, no, nag-push up nga. Then, ang pinaka-target ko naman dito ay yung 69k area. So, papakita ko lang na mabilis. Since meron tayong potential A-wave dito, meron tayong B-wave dito, expect natin may C-wave tayo dito of some sort. Pero, mukhang ABC, D ito. So, possible baka mali tong natin, tong
uh, itong fibs natin. Pero possible din na hanggang dito sa mga area na to, no, yung 1 fib, no, para masabi natin okay, completion na ng B wave ng bigger, basically macro B wave na to, at baka magsak tayo, no. So ayun nga yung sinasabi ko, no, kailangan niya mag-break out, mag-close above dito para masabi natin okay, bullish tayo. Okay, so ayun yung nakikita ko sa ngayon. Ano pa ba? Ayun lang, no. Meron ba tayong trading idea? Masasabi ko, tignan nga natin yung volume. Meron siyang konting push in volume. Kailangan pag nag-breakout dito, kailangan mas malaking volume makita natin. Mas malaking volume dapat. So parang ano kaya? Tignan natin. Parang ganito siguro, no? Mga ganito klaseng volume ata. Na makikita natin dito nung nag-break dito, malaki yung volume. At sunod-sunod na siya tumaas. So makikita natin yung parang average volume mga banda dito. At dito yung malaking ano, no, mga volume spike. Okay. So far medyo parang wala pa naman na medyo may konting volume spike. Pwede natin may expect baka breakout lang kasi na itong part na to, no, or dito breakout na ito, kaya tayo may mini volume spike dito. So kailangan makakita tayo ng mas malaking volume spike kapag nag-break dito, no. So ayun, siguro update natin sa BTC. May papakita lang ako kasi medyo delikado si ano, no, si DXY ngayon para sa ano to, no, sa SPX, Nasdaq tsaka DXY. Teka lang double check muna, di ko pa na-check yung economic events kung ano bang meron eh. Teka lang So ang FOMC minutes, inflation rate, ano to? Nag-update, no? Tumataas inflation. Hindi maganda, pero tumataas inflation, no? Okay. Meron pa ba? Retail. Meron pa ba tayong mga na-miss? Mga hindi ko na... Non-farm payrolls. Ang lakas pa rin ng non-farm payrolls, no? Employment rate, bumaba ng onte. Which is maganda. So, medyo ano to, no? Medyo safe sa ngayon si recession, kumbaga. Tignan natin si Samrul. Teka lang Tignan natin si economic event, Samrul. .5, mukhang babalik siya sa loob, no? Medyo maganda to, no? So, anong value niya ito? Ito 0.53, ito 0.57, ito 0.5. Direktang nasa 0.5, no? So, hindi natin sure kung may confirmation tayo ng recession to dito. So, magandang sign pa naman yan, no? Na hindi tayo tumuli agad-agad sa taas na dumiretso, no? So, goods. Tingnan natin balik tayo ng ano nga ba? SPX. Punta tayo ng SPX saglit. Actually, dito na natin punta, no? Yan, SPX. At dagdag natin tama ba? Si SPX. Mali, no? Mali. Sorry. Punta pala tayo sa interest rate pala. Sorry. Interest rate. Ito. 5. Galing Galing 5.5. Laging 5 na lang. Dagdag natin paano nga ba ulit to? Baka sa indicators. Tawag dito, yield curve. Tingnan lang natin. Hindi pa naman siya hindi pa naman siya nag-i-spike up ng matindi si yield curve. Medyo may na siya, no? Medyo may galaw na. Tingnan natin. So 1, ito 1. Medyo medyo mabagal lang inversion back ni yield curve, kumbaga, no? So mukhang kailangan pa natin ng data bago natin masabi na
may gagawing kakaiba si BTC. Pero meron akong isang isang binabantayan, or at least nakita ko lang ngayong araw. Hindi ko actually binabantayan, nakita ko lang ngayong araw na delikado si SPX at si Nasdaq, pati si BTC kung may gagawin man, no? So, teka lang ha. Balik muna natin sa, ba't naging line chart to? Candles. So, ang isa sa mga target ko dito kay SPX, no, kung mag-aarma tayo ng final push to the upside, etong box na to. So, andito pa rin naman tong box na to, no? Makikita natin medyo parang pump dump sa mga area na to. So, may pump tayo dito, magdadump tayo. Pump dito, magdadump na naman tayo dito. Makikita natin merong significance tong area na to, no? Yan. Parang ganito rin to dito, no? May significance dito, so magdadump. Then magpa-pump. Ganda rin dito, malapit na sa 1.272, magdadump. Lalagpasan nila konti, magdadump na naman, no? So, medyo kakakita tayo ng meron tayong dapat kapag bullish no, dapat dire-diretso to sa madalas, no? Tingnan natin sa sa mga galaw. O ito, no, dire-diretso, no? O dire-diretso. Tapos merong consolidation, mahina, dire-diretso. Dire-diretso. No? Dire-diretso. Ito medyo okay, malaking pahinga. Medyo malaking pahinga rin ng konti. Then marami tayong pahinga, no, kumbaga. So nakakita tayo na parang some sort of exhaustion, kumbaga. Sa Nasdaq, si Nasdaq hindi na nag-ATH at gumagawa siya ng rising wedge. Rising wedge to, no? Hindi na nag-ATH si si Nasdaq. At mukhang tapos na buhatin ni ni Nvidia. So may possibility of impulse 1 at meron tayong impulse 2 dito na ABCDE, kumbaga. So parehas tong structure na to kay BTC, no, na 1, 2, 3, 4, 5. Iingat tayo dito kasi potential corrective move to. ABCDE na ganyan para sa second wave, pabagsak ng third wave. Okay, possible mangyari yun, Meron din si SPX. So ano yung nakikita kong importante na mukhang may pinapakitang data ano ba sinasabi ko? May pinapakitang data na kailangan natin pag-ingatan. Titingnan natin si DXY. Ito si DXY nagpa-pump. Malaking malaking pump to. Sunod-sunod to, no? Sunod-sunod. Medyo delikado to since September to, no? Bakit kaya nagpa-pump ng ganito kalaki si DXY? Ang isa sa mga rason kung bakit nagpa-pump ng malaki to si DXY kasi takot ang mga tao sa recession. Isa rin rason actually nagre-rate cut kasi, no? Kapag nag-rate cut tayo, makaka-expect tayo ng ano ba tawag dito, na eventually mag-aaroon tayo ng paghihirap sa labor market kasi ang kinakalabasan baka tumaas ulit yung inflation, or sabihin natin baka na-late ang Fed, hindi natin sure actually, no? Kailangan nating pag-ingatan yung pera, kumbaga, no? So most likely naglalapag na naman ang mga tao sa US dollar, kumbaga, no? Nagtatago na naman ng pera, kaya tayo nagpapump ulit sa DXY. Okay, so ganun din, no, yung mga data ng interest rate kapag nagre-rate cut, nag-aaroon ng recession, no? At madalas kapag may recession ay kailangan magtago ka ng pera, or ayun nga, no, maubusan ka ng source ng pera, at pinaka-smart way para ma-combat ang recession, kumbaga, in case na mag-aaroon man, ay magtago ng US dollar, or yung no, hindi pa natin sure kung possible ba, pero magtago ng pera sa BTC rin, pwede rin yun. Pero hindi pa kasi fully or widely accepted si BTC, so most likely si US dollar pa rin ang gamit, no? So iingat tayo. Possible din ba kasi gold, no? Tingnan nga natin si gold saglit. Wala akong gold dito. Gold. Paano ko ba titignan si gold ng pwede ba to? Ito US dollar.
Basta check na lang natin. Si gold ATH na ATH, no? Puro pump to, no? Puro pump. So, possible din na nagtatago rin ng mga pera ang mga tao sa gold, potentially. So, nagsimula yung mataas na anong tawag dito? Ano ba tawag doon? Yung mataas na inflation. Yung ano pa lang, no? Nung mga 2019 pa lang, no? Na pataas ang inflation. So, ma-expect natin, no? Na possibly tinataguan ng pera si gold, kumbaga. No? So, ano pa ba? Ay lang siguro update natin. Kailangan natin ingatan to si DXY kasi possible parang ano to, no? Parang triple bottom or quadruple bottom, kumbaga. At meron pa rin tayong potential na cup and handle pattern dito. Teka lang ha. Kasi may potential na ABC correction to, no? ABC correction. Ito yung first wave, ito yung second wave at mag third wave to, sabihin natin kung ganun man ang gagawin. Delikado 'yon. Lalo na sa risky assets, no? Riskier assets. So, pwede natin ma-expect baka pag mag-breakout to si DXY, lalo na ma-breakout niya siguro tong parang itong area na to, no? Pag na-breakout niyan, baka magsibag sa akin yung mga riskier assets, no? So, let's update natin at ang trading idea. Gusto ko lang kayo i-update kasi tagal ko na hindi nag-update, no? So, ay lang, ingat tayo kasi papakita ng parang signs si DXY, pero nagpapampa rin naman si BTC at si SPX Nasdaq, no? Pero yun nga, no, parehas tong rising wedge na to kay Nasdaq. Si SPX naman nasa area na lang kung saan pwede siyang mag-reject sa last push to the upside niya. Ingat lang tayo, okay? Ingat sa trade sa GG's boys.